Ang nakaraan. Kailangan ng patayin ng Priscilla ang kasamaan ng kanyang demonyong kuya na si Luis. Kaya lang dumating si Ulysses, na siyang magtatanggol sa prinsipe, na ngayon nga ay nagpakawala ng isang matinding pag-atake, na kung tawagin ay Sky Destruction. Pagpapatuloy, ang hiwa na kilala bilang Sky Destruction, ay dumagundong sa kadiliman ng gabi habang mabilis itong patungo kay Penelope. Sa gulat sa napakalakas na pag-atake, napasigaw ang prinsesa sa labis na pag-aalala. Ang napakalaking kapangyarihan ng dalawang magkatunggaling puwersa ay matinding nagbanggaan, at ang labis na lakas ni Ulysses ay nagpanipis ng mga ngipin ni Penelope habang buong tiyagang lumalaban gamit ang kanyang sariling mahika. Ang marahas na tunggalian ay nagdulot ng isang napakalaking pagsabog, at ang napakaraming mana na kanyang nagamit ay nagsimulang miminsala sa kanyang sariling katawan. Sa isang malamig na ekspresyon, ipinaalala ni Ulysses sa prinsesa na ang kanyang katawan ay hindi kayang tiisin ang ganoong kalaking dami ng mana at pinayuhan siyang sumuko na at agad na umatras. Gayunpaman, bago pa man siya matapos magsalita, sumigaw ang pangalan niya ni Penelope bilang isang matinding babala. Hindi na misakmura ang sitwasyon, idineklara ni Paracelsus na sapat na ang lahat. Gamit ang kanyang kapangyarihan, sumugod siya pabalik habang ang kanyang espada ay nakatutok mismo kay Prinsipe Luis. Bago pa man makarating ang kanyang talam sa target nito, mabilis na pinalagpasan at pinalegan ito ni Ulysses ng may kagaanan. Sa mahinahong paraan, sinabi niyang madalas niyang may tanong sa sarili kung ano na ang nangyari kay Celsus sa kanyang mga huling taon. Bago ibunyag na ang lumang guro ay namatay matapos magpalaki ng isang napaka-interesanteng estudyante, tinukso niya si Paracelsus sa paggamit ng isang patagang pag-atake at tinanong kung hindi ba siya nahihiya para sa kanyang guro. Ang paghamak sa mga salita ni Ulysses ay agad na nagpagalit kay Paracelsus. Nagngangalit ang mga ngipin, binalaan siya ng batang swordsman na huwag magsalita ng mababaw tungkol sa matanda kung ayaw niyang mapatay. Isang bahagyang ngiti ang lumabas sa mga labi ni Ulysses habang sumagot siyang malayang sumubok si Paracelsus kung may kakayahan siya. Biglang pinalibutan ng lilang mahika ang espada ni Ulysses, na ikinagulat ni Paracelsus. Sa isang solong nakakapinsalang hiwa, nagpalabas si Ulysses ng napakalakas na puwersa na nagpatalsak sa batang swordsman pabalik. Matapos tiisin ng isang pag-atake lamang, ang kamay ni Paracelsus na humahawak ng espada ay nanginginig ng walang kontrol. Pinuri siya ni Ulysses sa pagiging napakahusay para sa isang tulad ng kanyang edad bago tinanong ang estudyante ni Celsus para sa kanyang pangalan. Hinigpitan ang hawak sa kanyang espada, sumugod ang batang swordsman habang buong pagmamalaking idineklara na ang kanyang pangalan ay Paracelsus. Habang nagpapakawala siya ng sunod-sunod na hiwa, tinuwanan ni Ulysses ang pangalan at tinawag itong kakatwa. Tinanong niya kung talagang naniniwala ang bata na mayroon siyang sapat na talento upang ipagkaloob ni Paracelsus ang pangalang iyon, at sa paraang nang uuyam ay nagtaka kung ang talentong lumalampas pa kay Paracelsus mismo ay posibleng umiiral sa isang tulad niyang bata lamang. Ang bawat salitang puno ng paghamak ay lalo lamang nagpaalab sa galit ni Paracelsus. Taas boses niyang binalaan muli si Ulysses na nasabi na niya sa kanyang huwag magsalita ng mababaw tungkol sa kanyang guro. Ang dalawang espada ay patuloy na nagbanggaan ng walang humpay habang ang mga sparks ay nagliliparan sa buong paligid. Habang nagpapalitan ng mga pag-atake, tahimik na tinasa ni Ulysses si Paracelsus, habang naaalala na ang orihinal na nagmamay-ari ng pangalang iyon ay si Celsus mismo. Habang nagpapatuloy ang labanan, ang mga alaala ng nakaraan ni Paracelsus ay lumabas. Naalala niya na sa isang lumang bahay kubo ay may nakatirang isang mabait na doktor sa militar na inilaan ang kanyang sarili sa paggamot sa mga mahihirap. Habang ang kanyang ina ay nakipag-isang dibdib sa mabait na lalaking iyon dahil sa paghanga, ipinanganak sa dalawang nagmamahal na magulang na iyon, ginugol niya ang kanyang kabataan sa paglalakbay sa loob ng kanilang maliit ngunit payapang mundo. Gayunpaman, maging ang maliit na mundong iyon ay kalaunang nawala sa kanya. Naalala niya ang afiksyonal na banal na sustansya na kilala bilang kristal ng matalino, na tinatawag ding elixir, na ang pag-iral ay nagpaalab sa isang napakalaking digmaan na naghati sa 5 bansa. Nang magsimulang kumalat ang mga apoy ng digmaan, hindi na sila nagpakita ng anumang senyales ng paghupa. Ang sigalot na sum-akop sa silangang kontinente ay nagtulak sa kanyang batang sarili sa isang malupit na katotohanan.
Parehong namatay ang kanyang mga magulang, na nag-iwan sa kanya bilang tanging nakaligtas. Ang mga batang natira sa ampunan ay masyadong bata pa para lumaban, kaya napilitan siyang humawak ng espada para lamang manatiling buhay. Kalaunan ay nakakita siya ng kanlungan sa Salvatore Orphanage, isang lugar na tumatanggap ng mga batang nawalan ng mga magulang. Doon, sa halip na bigyan ng tamang pangalan, tinawag siya sa mga nakabababang palayaw tulad ng Blue-Gray at Ash. Sa mga araw na iyon, ang batang Paracelsus, na ang mukha ay puno ng mga sugat, ay madalas na tinutukso ng ibang mga bata. Tinatawanan nila siya sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na Ash at idineklara na wala siyang kwenta kundi isang basura lamang. Binalaan din nila siyang tumigil sa paggawa ng gulo, at pinagbantaan na kung hindi ay ang isang mahalagang tao sa kanya ay maiiyak habang itinuturo ang isang batang babae. Ang batang babae na iyon ay si Eloy, ang ulila na nakatunggali ni Paracelsus ng higit kanino man. Sa isang pagkakataon, sinabi niya sa kanyang tumigil sa pag-abala sa kanya, ngunit inilagay lamang ni Eloy ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at pinagalitan siya na siya ang dapat tumigil sa paggawa ng gulo at pakikipag-away dahil siya rin naman ang laging naggagamot sa kanyang mga sugat. Patuloy siyang nagrereklamo na ang kanilang mga supply sa gamot ay paubos na at hindi na niya kayang magpatuloy sa ganoong pag-uugali. Si Paracelsus, na nakaramdam ng inis, ay nagsabing naintindihan na niya. Ipinaliwanag niya na si Eloy ay nakikipag-away sa kanya sa bawat pagkakataon, karaniwan ay dahil tumatanggi siyang gawin ang kanyang mga gawaing bahay sa ampunan. Naalala niya na madalas siyang tumatakas dahil nakikita niyang nakakairita ito. Ngunit pagkaraan ng ilang oras, praktikal na siyang nagsimulang magbantay sa bawat galaw niya. Pinag-isipan niya na mayroon laging napakaraming trabaho sa nakaawa na ampunan na iyon, kung saan maging ang pinakabatang mga bata ay napipilitang magtrabaho. Isinalaysay niya na ang trabaho ay dinadala mula sa kung saan-saan. Ang mga gwapong lalaki ay ibinebenta bilang mga laruan para sa mga mayamang maharlika o ipinapadala upang mangaso ng mga halimaw gamit ang mga basag na espadang bakal, habang ang mga babae ay kadalasang nagtatahi, nagbebenta ng iba't ibang gamit, o gumagamit ng pagdukot sa mga bulsa ng mga dumadaan bago kalaunang tumakas sa lugar na iyon. Gayunpaman, sa kabila ng iba't ibang panlasa ng mga maharlika, walang sinuman ang pumili sa kanya, at ipinagpalagay niya na ang kanyang kulay abong buhok ay may papel sa bagay na iyon. Pagkatapos ay naalala niya na pagkatapos ng mahabang panahon, nagsanay siya araw-araw. Isang araw, isang anunsyo ang kumalat sa buong bayan na nagsasaad na sinumang makakahanap ng kristal ng matalino ay makatatanggap ng napakalaking gantimpala. Mula kay Count Cass, ipinaliwanag niya na ang isang tiyak na maharlika, na natatakot mamatay sa sakit, ay nagsimulang maghanap ng banal na kagamitan na kilala bilang kristal ng matalino. Sa panahong iyon, sumali siya sa isang malawakang puwersa ng pagsupil. Matapos tiisin ang walang katapusang mga paghihirap, naging mahusay siya sa espada, at dahil doon, nakamit niya ang pagkakataong sumali sa kilalang Polymorph Knights, isang piling pangkat na hiwalay sa maharlikang bantay ng kaharian ng Catulo. Gayunpaman, sa kabila ng sa wakas ay pagkamit sa matagal ng hinihintay na pagkakataon, may isang bagay pa ring mabigat sa kanyang isip. Matapos ang isang labanan, bumalik si Paracelsus sa ampunan kung saan patakbong lumapit sa kanya si Eloy. Pinagalitan siya habang buong pag-aakalang nagtatanong kung bakit siya muling lumalaban at nagmamakaawang manatili na lamang doon. Mabilis na sumagot si Paracelsus ng malamig sa pamamagitan ng pagtatanong kung hindi ba iyon ang gusto niya, at idinagdag na nangako silang suportahan ang Salvatore Orphanage ng pagkain kung lalaban siya. Sinubukan ni Eloy na ipaliwanag na hindi ganoon iyon at talagang may gusto siyang sabihin ngunit ang kanyang mga salita ay nabara sa kanyang lalamunan. Kalaunan ay sumuko siya, sinabihan siyang umalis na lamang at sumigaw na umalis na siya. Iyon ang naging simula ng isang trag-ikong sunod-sunod na mga kaganapan. Isang taon ang lumipas, libu-libong mga rasyon ang unti-unting naubos at maging ang mga swordsman na naghahanap sa mga ilalim ng lupang kulungan ay napagod na. Kalaunan, ang paghahanap para sa kristal ng matalino ay inabandona habang ang mga sakit ng mga maharlikang naghahanap dito ay patuloy na lumalala. Nang sa wakas ay bumalik si Paracelsus sa Salvatore Orphanage muli, nawalan siya ng salita dahil isang walang laman na guho na lamang ang natira sa kanyang harapan. Tumingin sa paligid ng may hindi paniniwala, naisip niya na walang sinuman doon, hindi si Eloy o ang sinuman sa iba pa,
at nagkonkluso na may isang bagay na napakasama ang nangyari. Nakakita ng isang kalapit na mamamayan ng bayan, nilapitan siya ni Paracelsus at hiningi na malaman kung ano ang nangyari doon. Galit na nagtanong ang lalaki kung sino siya at inutusan siyang bitawan siya. Ngunit nang ipiti ni Paracelsus ang isang espada sa kanyang leeg, ang natatakot na lalaki ay tumahimik. Inutusan siya ni Paracelsus na tumahimik at sabihin sa kanya ang lahat. Nanginginig sa takot sa ilalim ng nakamamatay na tingin ni Paracelsus, ipinaliwanag ng lalaki na niloko sila ni Count Cath. Sinabi niya na ang Count ay nag-recruit ng mga mamamatay tao sa pamamagitan ng pangakong magbibigay ng pagkain, ngunit hindi kailanman nagpamahagi ng anumang supply. Mas malala pa, kinuha niya ang lahat mula sa ampunan bilang mga alipin. Matapos tumingin ng mas malapit kay Paracelsus, biglang naunawaan ng lalaki na siya si Ash. Nagtanong si Paracelsus kung ano ang mayroon doon. Nagbuntong hininga ang lalaki nang may kalungkutan at sumagot na kung iyon ang kaso, mas tragiko pa ito para sa kanya. Ibinunyag niya na si Eloy ay kinuha upang maging kinakasama ni Count. Ang malupit na katotohanan ay nagdulot ng pagdilim ng ekspresyon ni Paracelsus. Nalunod sa gulat at hindi paniniwala, tahimik niyang tinanong kung ano ang katatapos lang sabihin ng lalaki. Tumakbo si Paracelsus sa gitna ng malakas na ulan habang ang mga salita ng lalaki ay patuloy na pumapalibot sa kanyang isip, at ang kanyang puso ay sumisigaw ng pangalan ni Eloy. Ayaw man niya, naalala niya na noong unang panahon ay may isang manlalakbay na bumisita sa ampunan. Minsan ay sinabi ng manlalakbay sa mga bata na ang mga himala ay minsan ay dumarating sa mga tao ng napakabigla. Ang batang Paracelsus ay tumingin sa manlalakbay at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa bigla, habang nagtataka kung ang mga himala ba ay tulad ng mga iles. Ang manlalakbay ay ngumiti ng may kagaanan, tinapik ang ulo ng bata, at ipinaliwanag na ang isang himala ay ang nangyayari kapag ang isang bagay na desperately na hinahangad ng isang tao ay nakakarating sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at panalangin at sa wakas ay natutupad. Gayunpaman, napatunayan ng katotohanan na walang ganoong bagay tulad ng mga himala na talagang umiiral. Habang ang batang Paracelsus ay nakaluhod sa tabi ng malamig na katawan ni Eloy, sinakal niya ang kanyang dalamhati at pait na naisip na walang ganoong bagay tulad ng mga himala. Ang walang humpay na ulan ay bumuhos sa dalawang bata habang ang mga alaala ay bumaha sa kanyang isip. Sinabi na matapos maubos ang mga rasyon ng militar, tumanggi si Count Cast na magpamahagi ng pagkain at sa halip ay ipinagbili ang mga tao sa alipin upang mabawi ang perang nasayang sa paghahanap para sa kristal ng matalino. Sa lahat ng tao, si Eloy ay ipinagbili bilang isang kinakasama sa isang pagnanasang maharlika. Alam ang kanyang personalidad, naniwala si Paracelsus na hindi siya kailanman susuko ng may pagsunod kanino man. Dahil ipinagbili siya sa isang lalaking kinamumuhian niya, tiyak na mayroong matinding paglaban. Inisip niya na napilitan siyang kumilos ng may pagsunod, nagtiis ng walang katapusang mga paghagupit, at kalaunan ay kinuha ang kanyang sariling buhay. Ang desperadong pagmamakaawa ni Eloy ay patuloy na pumapalibot sa loob ng kanyang ulo habang minsan niyang hiningi na malaman kung bakit siya nagpipilit na pumili ng isa pang pakikipag-away. Nakiusap siya sa kanyang manatili doon, at idinagdag na mayroong isang bagay na gusto niyang sabihin sa kanya. Desperadong sinubukan ni Paracelsus na alalahanin kung ano ang gusto niyang sabihin noong panahong iyon, ngunit naunawaan niya na hindi na siya kailanman magkakaroon ng pagkakataong malaman ang sagot. Pait niyang natapos na hindi na niya maririnig ang kanyang boses. Habang ang mabigat na ulan ay patuloy na bumuhos, ang kanyang galit ay lalo lamang lumalim habang tahimik niyang tinatawag ang pangalan ni Eloy. Nang makarating siya sa harap ng mansyon ng Count, sinabi ni Paracelsus sa mga bantay na dumating siya upang makita ang Count at hiniling sa kanyang tumabi. Ang mga bantay ay pumutok sa nanguuyam na tawanan, tinutuya siya sa pamamagitan ng pagsasabi na ang isang maruming karaniwang tao na tulad niya ay talagang gustong makipagkita sa Count. Inisip nila na batay sa espadang kanyang dala, dapat ay nang-arap siyang maging isang swordsman at pinayuhan siyang sumuko na dahil nakakita na sila ng walang katapusang mga hanggal na tulad niya. Malamig na binalaan sila ni Paracelsus na ang pagtangging tumabi ay maglalagay sa kanya sa isang mahirap na posisyon. Ang isa sa mga bantay ay lalo lamang tumawa ng mas malakas at sa paraang nanguuyam ay nagtanong kung ano ang magagawa ng isang bata lamang, na hindi man lang nakaranas ng kanyang seremonya ng pagdating sa edad. Bago pa man siya matapos magsalita,
isang flash ng liwanag ang dumagundong sa kanyang leeg. Ang isang solong hiwa ay nagpadala ng dugo na lumipad sa hangin. Ang natitirang bantay ay natigilan sa takot. Noong panahong iyon, tila nawalan na si Paracelsus ng lahat ng dahilan. Inisip niya na pinutol niya ang bantay na nagpo-protekta sa gate bago pilit na pumasok sa loob. Naalala niya ang pagputol sa bawat kasambahay at swordsman na nagtangkang hamarang sa kanyang daan. Ang bulwagan ay tila napakahaba na hindi posible, at maging ang isang maliit na bahagi nito ay mas malawak kaysa sa Salvatore. Habang umusad siya sa walang katapusang koridor, higit at higit pang mga tao ang mabilis na lumapit sa kanya. Gayunpaman, salungat sa kanyang inaasahan, ang bawat kaaway ay masyadong mahina. Habang pinapatay sila, naisip niya na mahina sila, wala nang iba kundi basura. Pait niyang natapos na hindi ito ang pakiramdam na gusto niya. Dahil marami silang kinuha mula sa kanya, naniwala siya na dapat ay higit pa silang nagpaaliw sa kanya sa halip na gawing nakakadismaya ang lahat. Biglang may isang lalaki na humakbang sa harap niya at idineklara na sapat na ito bago inutusan si Ash na itigil ang pagpatay. Tinanong ni Paracelsus kung bakit ang mga mamamatay tao, na sinasabing galit na galit dahil hindi nila natanggap ang kanilang mga rasyon, ay nakatayo sa panig ng mga maharlika. Mahinahong sumagot ang lalaki na si Count Seth at siya ay mga kasosyo sa negosyo. Habang nakaharap siya ni Paracelsus, naunawaan niya na ang presensya ni Peril, ang pinuno ng pangkat ng mamamatay tao, ay nangangahulugang ang pagsupil sa mismong mga mamamatay tao na minsan niyang pinamunuan at ang kanilang marcha patungo sa kamatayan ay lahat ay isinagawa sa pakikipagsabuatan kay Count. Alang-alang sa pera, pinagtaksilan ni Peril ang kanyang sariling mga kasamahan. Puno ng galit, sumugod si Paracelsus at inatake siya. Bilang kapitan ng kumpanya ng mamamatay tao, nagmamay-ari si Peril ng sapat na kasanayan upang palagan ang pag-atake ng batang mandirigma. Ang kanilang mga talam ay paulit-ulit na nagbanggaan sa mabilis na pagkakasunod-sunod. Sa paraang may pagmamalaki, tinanong ni Peril kung talagang balak ni Ash na labanan siya. Sumagot si Paracelsus na matapos lumikha ng ganoong kaguluhan, pinagdududahan niya na ang Count na nakatayo sa likod ni Peril ay papayagan siyang umalis ng buhay. Gamit ang isang malakas na swing, pinilit ni Peril ang ilang distansya sa pagitan nila bago ipinaliwanag na si Count ay nagtiwala sa lakas ni Paracelsus at balak na maghanap muli para sa kristal ng matalino, habang naniniwala na ito ang pinakamahusay na paraan upang mapabuti ang kanyang sakit. Tumalon ng mataas sa hangin, ibinaba ni Paracelsus ang kanyang espada habang nagtatanong kung sinasabi ba ni Peril na kailangan nila siya para sa layuning iyon. Sumagot si Peril gamit ang isang masamang ngiti na kailangan nila. Ipinaliwanag niya na bagaman mas kaunti sa kalahating taon mula nang tamang humawak si Paracelsus ng espada, ang Count ay interesado sa bersyon niya na nagputol ng ulo sa isang pinuno ng Clayton. Malamig na sinabi ni Paracelsus na tila hindi isinasaalang-alang ni Peril ang posibilidad na siya mismo ay maaaring itapon sa anumang sandali. Nagpanukala si Peril ng pagbuo ng isang kasunduan sa mana, habang nagsasaad na si Count Seth ay hindi kailanman sasaktan si Paracelsus. Idinagdag niya, gayunpaman, na kailangang magbigay si Paracelsus ng isang bagay sa Count bilang kapalit. Galit sa ganoong walang hiyang mga salita, hiningi ni Paracelsus na malaman kung bakit siya dapat sumang-ayon. Casual na sumagot si Peril sa pamamagitan ng pagtatanong kung hindi ba iyon mas kanais-nais kaysa sa mamatay doon. Buong tiyag ang idineklara ni Paracelsus na nakikitungo lamang siya sa mga bagay na nakikita niyang interesado. Pagkatapos ay tinanong ni Peril kung talagang naniniwala siya na makakaalis siya sa mansyon ng buhay. Sumagot si Paracelsus gamit ang isang malupit na ngiti na naniniwala siyang kayaman lang niyang kunin ang ulo ni Peril bago nagmungkahi na magpustahan sila. Inikat ni Peril ang kanyang mga labi sa isang matinding ngiti ng paghamak at sinabi na alam niyang hindi kailanman dapat kumuha ng isang sanggol na lobo. Sa mga salitang iyon, ginamit niya ang kanyang mahika, na nagdulot sa espada sa kanyang kamay na magliwanag gamit ang isang pulang liwanag habang idineklara niya na sa kasong iyon ay hindi na talaga ito maiiwasan. Abangan!